para po ma-appreciate natin kung ano yung global. Because hindi gumagalaw o hindi lumalabas yung best natin pag hindi mo na-appreciate ano yung negosyo mo. Minsan kasi hindi natin na-appreciate yung meron ka. Halimbawa, hindi mo na-appreciate kung ano yung beauty ng network marketing, what's in store for you, ano yung mga bagay na nag-i-intay sa'yo. So let me compare it again to employment. Para yung good points sa employment, yung work attitude or ethics mo sa employment, magamit mo dito kasi sa totoo, marami sa ating leaders, lintik tayo kumanap ng empleyado. Lintik tayo makabira. Kasi sa totoo lang, maganda naman talaga networking versus employment. But the truth is, maraming work ethics or work attitude na pwede mong ma-adapt from employment na magagamit mo sa negosyo natin. Halimbawa, when you're an employee, first day mo sa job, pag ikaw hinire na, meron tayong tinatawag na job description. Ayaw talaga niya. Ayaw niya. Yan. Di ba meron tayong job description, lalo sa mga nag-work dito. Am I right? And sa job description na yan, statement po yan, diyan nakalagay yung mga task mo, responsibilities mo, diyan nakalagay yung work na dapat ginagawa mo. Pag bago ka, alam mo, nung bago ka sa work, lagi akong may kodigo. Dala-dala ko lagi yan, kung binabasa ko lagi yan, kasi diyan mo malalaman kung ano yung mga tinatawag na deliverables mo. When you say deliverables, yan yung mga tinatawag na dapat output na ibibigay mo sa kumpanya. So again, meron pong values dito na makukuha na ma-adapt natin sa networking. You're given a job description, and from that job description, nakalagay in detail ang job description mo, ang task mo, and responsibilities mo. Because from there, dun mo magagawa, pag tinrabaho mo, yung tinatawag na deliverables or output na expected sa'yo. Tama po ba ako? And sa task na to, bilang empleyado, araw-araw ba dapat ginagawa mo to? Araw-araw ba dapat nasa isip mo to? Dapat ba araw-araw internalize mo siya? Tama ba ako? Pag tumagal ka na, hindi mo na hawak yung papel, in fact, yung job statement, nasa isip mo na, memorize mo na siya. Again, it is expected from your job description that you will carry out your task and therefore, deliver or mabigay mo yung mga tinatawag na output. And from there, ayan, sana totoo na to, ayan, it is expected na kung saan ka man affiliated or saan ka man connected na kumpanya, magawa mo, mag-deliver mo yung result. Again, dito, ang matututunan mo dito, mechanical din yan eh. Pag sabing mo na mechanical, darating ang panahon after 10 years, tatamarin ka rin, mag-burnout ka na rin, sanay ka na. But since sa mind mo, nung hindi mo pa nakikilala yung networking or wala ka pang ibang opportunity, in your mind, you are obliged to do this every single day. Tama po ba ako? Kasi you are being paid para magtrabaho to produce result. Makakapagreklamo ka ba kung pagod ka na? Hindi. Paano kung ordinary na, anong gagawin mo? Di ba yung motivate mo yung sarili mo na pumasok ka pa rin kahit tinatamad ka? Tama ba ako? Ito yung sinasabi ko na meron kang matututunan. Na kahit sawa ka na kahit tinatamad ka, kahit mechanical o routine na para sa'yo, araw-araw mo pa rin ginagawa. Let's go back to your business in April. Sa business, okay? Sa business, meron tinatawag dapat na business activity. Sabi mo, business activity. Kahit saan tayo magtanong, ang purpose lang ng business activity at the end of the day is to make profits. Wala nang iba. Whatever establishment, whether you're in restaurant industry, whether in your water station, automobile, whatever, whether you're in retail, transportation, IT, kahit ano pa po ang nature ng negosyo, kailangan may business activity. Business activity includes operating, investing, marketing, selling, etc. Ang main purpose ng business activity
is to make a profit for the company. Wala nang ibang purpose yun. Again, ang purpose ng business activity is to produce the desired result. Are we clear? Ngayon ang tanong, ang AIM Global ba, business siya o employment? Business or employment? So ano yung dapat meron ka? Job description o business activity? You see? So dapat meron kang business activity. And again, ang main purpose ng business activity mo is to create a profit for your company. Ang company mo dito, since independent distributor ka, ang negosyo mo dito, yung network or yung organization mo. So therefore, kung ang purpose ng business activity is to make a profit, question, pag walang business activity, may profit o wala? May kita o wala? Kasi nga, ang purpose ng business activity, mag-produce ng result. So let me ask you now, what is your business activity? Question, dapat ba araw-araw may business activity? So as a business owner, are you conducting your business on a day-to-day basis? Because the truth is sometimes, we complain a lot, you blame your upline, you blame the economy, you blame the color of the C24/7 because it's color green, and apparently baka unlucky ka sa color green. You blame whatever. Pero ang question is, meron ka bang daily business activity? Mahirap kasi mag-demand ng income pag kulang ka naman sa activity. So dapat tanong mo yun sa sarili mo, meron nga ba akong business activity every day? Kasama mo yun, nangihina kayo, nababurnout, yung iba, again, mechanical na, yung iba, managerial na, yung existing mo, yun na lang inaalagaan mo. Pero hindi yun ang mag-akit sa'yo ng profit because ang totoo, kailangan meron kang activity. And what are those activities, my friends? Dapat, alam na natin to, prospecting, naghahanap kayo ng prospects. And you cannot stop looking for prospects, lalo na pag hindi pa stable ang income ninyo. Paano masasabing hindi pa stable ang income? Hindi pa consistent. May time na 5,000 ka monthly, may time na 10,000, may time na wala. Malalaman mong hindi pa stable ang income mo pag hindi ka consistent na kumikita monthly. So those of you who are not consistently making money yet, and you stop prospecting, my friends, hindi mo ginagawa yung dapat na activity na required ka. Are we clear? So ano ibig sabihin, para maging consistent yung income ko, dapat lagi ako nagpo-prospect. Or in other words, kahit na hindi pa consistent yung income mo, mababaw pa lang ang grupo mo, huwag ka munang mag-manage. Kailangan you're looking for new prospects. Are we clear? Prospecting, ayaw talaga niya pag lumalayo ako, Troy. Ayan, babalik ko muna. Ayan. Bukod sa prospecting, iba kasi yung recruiting sa prospecting. Parang panliligaw yan eh. Hindi ka naman manliligaw agad eh. Maghahanap ka muna ng liligawan. Tama ba? Ang hirap naman nung hindi ka pa nakakahanap, naliligaw ka na. Sino liligawan mo? Hangin. So dapat naghahanap ka muna ng mga prospect ka, type ko to, ito hindi, ito type ko, ito check-check, ito medyo. Maghahanap ka muna ganun-ganun ng prospecting. You qualify first. Saka mo i-recruitin. Saka mo iimbitahan. Yung iba walang maimbitahan kasi walang prospect. Tama ba? Alam mo, hindi naman mahirap mag-recruit. Ayaw lang ma-reject ng maraming tao kaya hindi nagre-recruit. Ayaw ma-reject, ayaw ma-busted, kaya hindi nanliligaw. Matyakin kasi. Lagi na lang siyang nababusted, kaya ayaw niya nang manligaw. Ganon din sa network. Maraming mga tao, ayaw ng rejection. That's why, anong ginagawa? Kung ano yung existing, kahit mabagal, pinagtsatsagaan nila. You cannot do that in your business. From recruiting, of course, dapat may presentation ka. Because pag may presentation, may possible pay-in. Wala. Wala nga. Yan.
Pag may presentation, may possible. So pag walang pay-in, ano ibig sabihin? Pag konti ang pay-in, ano ibig sabihin? Konti ang presentation. Sino dito yung mga may pay-in lagi? Oo. Taas ang kamay. Ako! Ano mas nakakapagod? Doon sa mga may laging pay-in o walang pay-in? Ano mas nakakapagod? Yung may pay-in o walang pay-in? Mas nakakapagod yung walang pay-in. Alam niyo kung bakit? Nakakapagod, ma-depress. Nakakapagod mag-isip na mag-isip. Yung may mga pay-in, hindi napapagod. Alam niyo kung bakit? Excited lagi dahil may pay-in sila. Hindi napapagod yung mga yan. Ang madalas mapagod, yung walang ginagawa. Kasi isip ka ng isip. Ang madalas mapagod, yung hindi busy. Nararamdaman mo lahat ng sakit na katawan pag hindi ka busy. Yung mga busy, alam namin ang pagod na sila pag nakauwi na. Pag patulog na, ay ang sakit pala ng likod ko. Ay ang sakit pala ng ulo ko. Pero yung mga hindi busy, ay naku po. Lahat mabigat sa kanila. Kaya nga tinawag na business. Alam mo saan ba galing yung word na business? Busyness. Pagiging busy. Kaya pag ikaw, hindi ka busy, you're out of business. Tama talaga, tatamaan ka talaga. O, hindi kayo pinatatamaan ko, yung katabi mo. Kaya nang dumalandra, sakto rin sa'yo. So pag hindi ka busy, wala kang business. My point here, ladies and gentlemen, is this. I once been a networker in my life. 14 to 15 years ako nag-network before ako maging part ng management ng NIS. And I know how it feels when you expect your business to thrive, pero kulang naman yung tinatanim mo. Ang taas ng expectation mo, pero yung workload mo sa pag-build ng network, hindi pantay dun sa expectation mo. There is where your disappointment comes from. Kaya dapat kung may expectation kang mataas, pantayan mo ng activity mo. Pantayan mo ng trabaho. Kaya, ang labanan dito, pagiging busy. Busy in a productive way. That's why those of you, especially who are doing this for full time, it is expected na busy kayo. Busy kayo dyan sa kaka-prospect, sa kaka-recruit, sa kaka-present. Pag may presentation, may possible paying. So more presentation, more paying. Sino dito nagka-pay ng walang presentation? Sige nga. Wala. Magic ang tawag to. Pagka meron kang paying, may napapalo up ka. Ganon. Mahulit siya. Ayan. Pag may napapaying ka, may napapalo up ka. Kasi may nag-paying eh. May bago. So pag wala kayong pinapalo up, walang bago. Pagka may meeting after meeting kayo sa grupo nyo, tatanungin nyo, follow up nyo yung mga downlines nyo, ha? Ikaw nagtatanong ko sa sarili mo, sino kayo ipapalo up mo? Alam mo yung sa walang pinapalo up dito, yung personal follow up, ha? Wala na yung pay-in, kaya wala kayong pinapalo up. Kasi kadugtog ng follow up, yung may pay-in. Kaya pansinin nyo yung mga distributors sa maraming pay-in, busy sa kaka-follow up yung mga yan. Ha? O, pagka may downline kang bago, nag-sign up, pinapollow up mo, meron kang i-goal setting, meron kang tuturuan. Kaya mauulitin ko, pag wala kang downline, mas nakakapagod. Kasi wala kang ginagawa. Pag may downline ka, ang dami mong pwedeng gawin. May pinapollow up ka, meron kang mag-goal set, may matuturuan ka kung paano gawin yung business. May mauupuan ka. Kaya totoo, ikaw din ang gagawa ng paraan para maging busy ka. Hindi si upline, hindi si downline. Ikaw ang gagawa ng paraan para maging busy po kayo. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng mga activity, you have to create it because in life, either you create things to happen or allow things to happen. And if you want to become successful, you have to be a creator. Sabihin mo, creator. Because ikaw, tayo, at saka yung nasa taas, co-creator tayo eh.
Hindi naman pwedeng siya ng lahat. We are co-creators with God. Parang ano yan eh, halimbawa, sa PTA meeting, may nakita kang parent, co-parent. Pag nasa faculty ka, co-teacher. In terms of your goals, co-creator may nasa taas. So that's why, you have to really work hard. You have to really push yourself. Mamaya pag-uusapan natin, bakit to some people, hindi nila ma-push yung sarili nila. Meron kang possible meeting pag may mga downlines ka. You see, pag may napapayin ka, ang daming pwedeng activity. Kasi ang dami mong pwedeng i-meeting, ang dami mong pwedeng upuan, ang dami mong pwedeng turuan. Part of your activity, dapat umattend ka ng training like this. And of course, natututo ka, tinitrain mo rin yung mga downlines mo. You have to be retailing. Mabalik talaga siya. Meron pong gumagalaw nang hindi ko ginagalaw. Ulit nagre-retailing ka rin dapat because kailangan wide ang customer base mo. Actually ito, review lang, lalo na sa may mga activities sa inyo parati. Nire-reiterate lang namin. So, may training, may learning, may retailing, part of your activity, pag may grupo ka, nagpa-bonding dapat kayo, hindi naman pwedeng puro lang hataw. Meron ka talagang bonding sa grupo. And of course, what you have to do is to consistently repeat everything sa mga sinabi ko. Guys, may bago ba rito? Wala? Walang bago rito. Hindi lang natin ginagawa. Ulitin ko, walang bago dito. Hindi lang natin consistent na ginagawa. If you want to become successful, you have to consistently do this. Hindi pwedeng paminsan-minsan. Parang pag-gym yan. Marami dito, ka-Facebook ko. Ang sinasabi nila, kung sa mga nag-gym na nagpo-post dito, ang laging sinasabi ng nagpapalaki ng katawan, consistency is the answer. Discipline is what it takes. May mga ganun kayo nilalagay. And kung sa katawan, sa pagpapalaki ng katawan, sa pagpapayat, kailangan mo ng consistency and discipline. Ganun din sa business. Wala namang bago rito eh. Narinig ko na to many times. Hindi lang sa amin, sa mga uplines ninyo. In fact, dyan kayo pinupukpok. Magkaroon kayo ng maraming activity. Ang problema lang to some people, hindi natin ginagawa. Ang tanong, bakit hindi ginagawa ng ibang tao? O kaya, on and off sila. O kaya, ginagawa nila pero hindi consistent. Ang totoo, mahirap gawin to kung hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang A. Kung bakit nandito ka. Mahirap gawin to pag wala kang motivation. Mahirap mong gawin to kung nakikihiram lang kayo ng motivation niyo. Because ang downside ng pag-attend ng training at sa pag-idolize ninyo ng mga speakers, ng mga successful na tao, sometimes you tend to copy their motivation. Sometimes you tend to copy their passion. Walang problema ron pag namamapyaho kayo ng why, ng motivation. Walang problema ron. Nagkakaroon lang ng problema ron kung yung motivation ng kinokopyahan mo is not the same level of your motivation. Kung yung gigil niya, yung passion niya, hindi mo passion, nakikigaya ka lang. So at the end of the day, you have to really find out your own reason, your own why. Kaya ang pinakamababaw na motivation, yung baliw ka lang. Kasi ang pagkabaliw, nawawala. Deep in your heart, you have to find out why you have to do a global. Bakit? Matatapos na naman yung taon ng 2018, ang bilis ng panahon. Kaba-birthday lang ni Coach Jan last year, birthday na naman niya bukas. Ang bilis! Kaka-34 ko lang ng isang araw. Maraming salamat po sa mga pamate. Ha? 2 araw na ako nagte-thank you, hindi pa rin tapos. Maraming salamat. We are not getting any younger anymore. Kayo pala, you are not getting any younger anymore. So you really have to do the business seriously. Are you with me? So before I even cut my portion here, I want you to find out inside your heart,
And do not copy anybody else. Huwag kang kakopy ng motivation. Yung sarili mo. Kahit gaano pa kababaw yan, yung amount na gusto mo, kahit gaano pa kababaw yung kotse na gusto mo, basta doon ka gigit. Okay lang yun. Huwag ka mag-open ng passion. You have your own passion. Are you with me?